Chapter 1675. Papatayin kita. Mamatay ka na. Sila Sebastian at Lancelot, parehong naglalabas ng nakamamatay na aura, nagtakbuhan patungo sa isa't isa na parang dalawang kidlat. Nagbanggaan sila ng may hindi matutumbasang puot, sumabak sa isang nakakabighaning labanan sa malapitan. Bawat hampas mula sa parehong mga mandirigma ay walang awa, nakatuon sa pagpatay ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, pareho silang nagkaroon ng maraming nakakatakot na sugat. Ang ilang mga sugat ay napakalalim na kita na ang buto, at dumadaloy ang dugo na parang umaagos na bukal. Lalong tumaas ang kanilang kasidian ng sabay nilang pinaganya ang kani-kanilang mga domain. Sa loob ng sword domain ni Sebastian, walang katapusang mga anino ng espada ang umuungal at humahati sa hangin na may nakakatakot na talam. Sa kaibahan, ang dominyo ni Lancelot ay bumuo ng isang mahiwaga at makapangyarihang aura na kumikislap palabas na parang isang hindi mapapasok na kalasag. Ang salpukan ng kanilang mga domain ay sumabog isang matinding labanan sa pagitan ng matalim na sword domain ni Sebastian at ng mahiwagang force field ni Lancelot. Sinubukan ni Sebastian na ipagtanggol si Lancelot sa loob ng kanyang domain ng espada, habang sinubukan ni Lancelot na gamitin ang kanyang natatanging banal na kakayahan upang sirain ang enerhiya ng espada sa paligid niya. Dragon Flame Burst. Umungol si Lancelot, at isang napakalaking, nagliliyab na dragon na umaabot ng daan-daang talampakan ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ang nakabibinging presyon ng nilalang ay sumabog palabas na parang alon ng dagat, na nag-iwan sa mga tao ng hininga sa ilalim ng kanyang nakabibinging lakas. Sa sandaling iyon, ang buong larangan ng digmaan ay natigilan. Ang mga ekspresyon ng lahat ay naging malungkot, at kahit ang mga matatanda tense. Ang pambihirang talento ni Lancelot ay hindi mapapasinungalingan bagaman nasa Holy Lord Realm lamang siya, ang matinding presyon na inilabas ng dragon ng apoy na kanyang tinawag ay kamangha-mangha. Nakakatakot isipin kung ano ang kayang ipalabas ng isang tunay na napaka-powerful na individual. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap ng malamig na determinasyon. Hawak na mahigpit ang Harmony Blade gamit ang parehong kamay, sumigaw siya, Reversal of the Elements. Isang kakaiba at napakalakas na puwersa ang sumabog mula sa katawan ni Sebastian. Ang mga itim at puting enerhiya ay naghalo at umiikot sa paligid niya, lumilikha ng isang aura na tila kayang baligtarin ang langit at lupa. Samantala, ang ekspresyon ni Lancelot ay nagbago sa galit habang sumigaw siya, magpakita, War God Phantom. Sa likod ni Lancelot, isang nagniningning na liwanag ang sumiklab, at isang napakataas na War God Phantom mahigit 300 talampakan ang taas ang unti-unting lumitaw. Ang figurang ito ay naglalabas ng nakasisindak na aura ng pagkawasak at pagnanasa ng dugo, na para bang isang tunay na Diyos ng digmaan ang bumaba sa larangan ng labanan. Ang Duality Reversal Technique at ang War God Phantom ay nagbanggaan ng marahas, yumanig sa langit at lupa. Nakakatakot na mga alon ng enerhiya ang sumabog palabas na parang mga alon ng dagat, kumakalat ng ligaw sa lahat ng direksyon. Ang matigas na batuhan sa ibaba ay agad na nag-crack, na may napakaraming malalaking bato na itinaas sa ere. Ang ekspresyon ni Lancelot ay biglang nagbago habang madali niyang inutusan ang War God Phantom na maglunsad ng mas matinding atake. Samantala, pinakawalan ni Sebastian ang buong lakas ng Duality Reversal Technique, nanindigan ng walang bahid ng pag-atres. Sa isang malakas na pagsabog na yumanig sa kalangitan, umabot sa rurok ang salpukan ng enerhiya. Ang nag-aalab na dragon na tinawag ni Lancelot ay nabasag sa mga piraso sa ilalim ng nakasisilaw na lakas ng Duality Reversal Technique, habang ang liwanag ng War God Phantom ay kapansin-pansing hamina. Ang mga natitirang shockwave ay bumangga sa lupa tulad ng nagngangalit na alon. Pagkatapos, muling umalangaw-ngaw ang isang nakabibinging pagsabog habang ang buong lupa ay lumindol ng marahas. Malalaking piraso ng bato ang inihagis pataas, kumakalat na parang mga meteor sa buong abot tanaw. Ang mga batong ito sa himpapawid, na pinapagana ng nakakatakot na enerhiya, ay tumakbo ng napakabilis na parang kidlat na may hindi kapani-pani walang puwersang tumagos. Maging ang mga nanunood sa labanan mula sa mahigit 100 milya ang layo ay namutla sa takot.
Sa kabutihang palad, marami sa mga manunood ang mga makapangyarihang tagapaglinang na mabilis na nagtayo ng mga depensibong hadlang upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga nakamamatay na projectile. Ang mga ulap ng alikabok ang pumuno sa kalangitan, pinapawalang bisa ang paningin ng lahat. Ang marahas na mga alon ng enerhiya ay sumiklab ng magulo sa hangin, na naging imposible upang makita o maramdaman kung ano ang nangyayari sa larangan ng digmaan. Ang mapaminsalang mga bagyong enerhiya ay nagngangalit ng ilang minuto bago nagsimulang hamupa. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, pinilit ng mga tao na silipin ang mga nangyari. Ang nakita nila ay nag-iwan sa kanila ng pagkalito. Ang larangan ng digmaan ay puno ng mga sirang bato at makapal na ulap ng alikabok, ngunit wala ni isang tao ang makita. Saan sila? Saan sila pumunta? Habang ang mga tao ay nagbulungan sa kalituhan, isang figure ang biglang sumulpot mula sa natitirang alikabok, nagpagulong ng isa pang alon ng mga labi sa kanyang likuran. Si Sebastian. Si Sebastian. Ang paningin ng lumilitaw na figure ay nagpadala ng alon ng kasiyahan sa hanay ng mga tao. Ang katawan ni Sebastian ay napapalibutan ng isang nagniningning na liwanag, isang makapangyarihang pananggalang na tila na-activate ng Harmony Blade. Bagaman bahagyang mapatla ang kanyang mukha, hindi malubha ang kanyang mga sugat. Nakatayo ng matangkad at matatag, ang kanyang tingin ay nanatiling matatag, puno ng tibay at determinasyon. Lancelot. Sa isang matalim na pag-ihip, si Cashel mismo ay sumugod sa larangan ng digmaan. Si Julius ay lumitaw na parang nag-teleport halos sabay-sabay, ang kanyang presensya ay naglalabas ng isang nakabibighaning at marangal na aura. Ang dalawang transformative deity masters ay nakatayo ng 300 talampakan ang layo mula sa isa't isa habang nakaharap bagaman wala sa kanila ang nagpalabas ng kanilang enerhiya, isang hindi maipaliwanag na presyon ang pumuno sa hangin. Ang hindi nakikita ngunit damang-damang puwersang ito ay labis na bumigat sa lahat ng malapit, na nag-iwan sa marami na nahihirapang huminga sa ilalim ng kanyang nakabibinging tindi. Isang pakiramdam ng pangamba ang pumasok sa mga puso ng mga manunood. Sila'y labis na nag-aalala na ang sagupaan sa pagitan ng mga makapangyarihang figure na ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan para sa sinumang mahuhuli sa mga epekto nito. Kung ang dalawang transformative deity masters ay talagang maglalaban, tiyak na ang maliit na mundong ito ay magdurusa ng napakalaking pagkawasak. Pagkatapos ng ilang tensyonadong segundo ng katahimikan, nagkatitigan ang dalawang guro. Gumawa si Cashel ng mabilis na galaw, umabot at humila ng isang bagay mula sa sunog na lupa. Sa isang iglap, kinuha niya ang sugatang katawan ni Lancelot at umatras sa kaligtasan. Si Julius, na nagmamasid dito, ay huminga ng maluwag sa ginhawa. Wala siyang pagnanais na makipag-away ng walang dahilan sa isang kapwa na may ganitong kapangyarihan. Kunin mo ito, at mag-focus ka sa paggaling, sabi ni Julius, habang naglalabas ng isang vial at iniaabot ito kay Sebastian. Salamat, Ginoong Flamora, tugon ni Sebastian ng may taos-pusong pasasalamat, yumuko ng may paggalang habang tinatanggap ang vial bago umatras. Si Lancelot, ang muling isinilang na makapangyarihan, ay napatunayan na napakalakas. Habang si Sebastian ay nagkaroon lamang ng maliliit na sugat, malinaw na naipakita ng laban ang lakas ni Lancelot. Kamusta ka? Nagmadaling batiin ni Lilian si Sebastian sa kanyang pagbabalik, ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pag-aalala. Huwag mag-alala. Ayos lang ako, sabi ni Sebastian na may bahagyang ngiti, kahit na ang kanyang maputlang kutis ay nagbigay diin sa kanyang pagkapagod. Huwag ka nang magsalita pa. Magpakatatag ka sa iyong paggaling, at ako ang bahala sa iyo, matigas na sinabi ni Lilian habang ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga. Naiintindihan ko. Sila Sebastian at Lilian ay lumipat sa likuran ng karamihan. Umupo siya na nakaluhod at maingat na binuksan ang vial. Sa loob ay isang Pildores. Pagkaalis ng takip ng bote, isang mayamang, nakalululong amoy ang sumangga, agad na nagpapasigla sa sinumang nakalanghap kahit kaunting amoy nito. Ang amoy ay tila nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na mahika, nagpapasigla sa isipan at nagpapakalma sa espiritu. Ito ay isang zenith pill.
Agad na nakilala ni Sebastian ito bilang isang zenith pill, isang napakahalagang kayamanan. Kahit para sa mga nasa transformative deity realm, ang ganitong pill ay nag-aalok ng napakalaking benepisyo. Ibinuhos ni Sebastian ang tableta sa kanyang palad at tinitigan ito ng may paghanga. Ang tableta ay isang malalim na indigo, translucent tulad ng isang bihirang hiyas habang kumikislap ito ng maliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Ang nakakabighaning liwanag nito ay nagpasiklab ng matinding kasiyahan sa kanyang kalooban. Kung inumin niya ang zenith pill na ito, may malaking posibilidad na lalo pang umunlad ang kanyang pagsasanay. Chapter 1676. Naging napakalamig ng mukha ni Sebastian nang matatag niyang ilagay ang zenith pill sa kanyang bibig. Ang tablet ay natunaw sa isang iglap, naglalabas ng napakalakas na enerhiya na rumagasa sa kanyang katawan na parang isang ligaw na kabayo. Ang makapangyarihang enerhiya ay mabilis na nagbigay lakas sa kanyang mga nasirang panloob na daanan ng enerhiya at mga organo. Ang kanyang maputlang kutis ay muling nagkaroon ng kulay, at ang kanyang mga sugat ay nagsimulang gumaling sa napakabilis na paraan. Gayunpaman, ang malawak at ligaw na enerhiya ay patuloy na nagwawala sa kanya, walang tigil na binabayo ang bottleneck ng kanyang pagsasanay. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap tulad ng malalalim na yelong lawa, na sumasalamin sa kanyang hindi matitinag na determinasyon. Ang kanyang mahigpit na mga labi ay nagkanulo ng kanyang determinasyon habang nakatuon siya ng buong lakas sa paggabay ng enerhiya, sinusubukang basagin ang mga hadlang patungo sa transformative deity realm. Gayunpaman, hindi siya umabot sa pag-abot ng mahirap makamit na tagumpay sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, huminto ng nakakainis na malapit sa hangganan. Hindi nito pinababa ang kanyang makabuluhang pagtaas ng kapangyarihan. Ang labis na enerhiya ay muling nag-redirect upang palakasin ang kanyang pisikal na katawan. Nanatiling stoiko ang ekspresyon ni Sebastian, nakakunot ang kanyang noo habang tinitiis ang matinding sakit ng enerhiyang dumadaloy sa kanya. Ang kanyang nakapikit na mga kamao ay naglabas ng malalakas na tunog ng pagputok, ngunit wala ni isang bulong ng hindi komportable ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa wakas, matapos ang isang malupit na pagyanig na yumanig sa kanyang katawan, naglabas si Sebastian ng isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Ang kautusan ng lakas niya ay umakyat sa silver body state. Sa sandaling iyon, ang kanyang laman ay naglalabas ng malamig na liwanag na katulad ng walang katapusang yelo, na para bang siya ay hinulma mula sa banal na metal. Dahan-daang binuksan ni Sebastian ang kanyang mga mata, naglalabas siya ng isang aura na walang init, kayang i-freeze ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Tumayo siya ng may matatag na tiwala, nakatayo ng mataas at hindi natitinag, parang isang napakalaking bundok na yelo na nangingibabaw sa langit at lupa. Ang mga epekto ng zenith pill ay talagang pambihira. Ang aking lakas ay lubos na umunlad, sabi ni Sebastian na may pigil na kasiyahan bago yakapin si Lilian ng mahigpit. Humilig si Lilian sa kanya, ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang maliwanag na kaligayahan na katulad ng mga namumulaklak na bulaklak ng tagsibol. Ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng tunay na kaligayahan at malalim na kasiyahan. Samantala, muling pumasok si Sabrina sa larangan ng digmaan na may hindi mapipigilang lakas. Sa pag-alis ni Lancelot, walang sino man mula sa Forsaken Race ang makatiis sa kanyang lakas ng higit sa 1 minuto kahit ang tagapagmana ng hari ng Forsaken Race. Ang Forsaken Race ay paulit-ulit na nagtangkang magpadala ng ilang mga hamon upang harapin si Sabrina, ngunit lahat sila ay matinding natalo. Sa huli, napilitang umatras sila ng may kahihiyan. Ayon sa paunang kasunduan, ang Forsaken Race ay nanalo sa ilang laban at nakakuha ng ilang teritoryo. Ngunit, ang Forsaken King, Ender Forsaken, ay umalis nang hindi man lang binanggit ang kanilang mga nakamit dahil siya ay puno ng galit at kahihiyan. Ayaw niyang magdala ng karagdagang kahihiyan sa kanilang sarili. Ang kanilang alyansa ng 12-12 lahi laban sa sangkatauhan ay bahagyang nakakuha ng ilang tagumpay. Ang kahihiyan ay hindi matutumbasan, isang kahihiyan na napakalalim na magiging katatawanan sa buong mga kaharian kung kumalat ang balita. Habang ang lahi ng Forsaken ay umatras ng magulo, ang mga puwersang tao ay sumabog sa sigawan. Ang kanilang saya at kasiyahan ay hindi maipaliwanag.
Naghanda si Tiber ng isang malaking salo-salo upang ipagdiwang ang tagumpay habang ang mga ilaw ng gabi ay nagbigay liwanag sa masayang tanawin at ang amoy ng dekalidad na alak ay pumuno sa hangin, ang tawanan at usapan ay umuukit. Ang atmosfera ay puno ng tagumpay. Walang duda, si Sebastian ang bayani ng oras. Ang lahing tao ay tiyak na mawawalan ng hindi bababa sa kalahati ng kanilang mga teritoryo kung wala siya. Sa piging, maraming lumapit kay Sebastian na may mga toast, at may ilan pang nagmungkahi ng kanilang mga anak na babae o apo bilang posibleng kaparehan niya. Gayunpaman, magalang na tinanggihan ni Sebastian ang bawat alok. Mayroon na siyang Lilian, Faylene, Lana, Esme, at kung isasama pa niya sina Azriel, Caitlyn, at Selena, umabot na sa 7 ang kanyang bilog. Ito ay higit pa sa sapat para sa kanya. Hindi lahat ay natuwa sa pag-angat ni Sebastian, gayunpaman. Si Jones, ang tagapagmana ng pamilyang Flamora, isa sa 3 pinakamahuhusay na henyo ng sangkatauhan, ay nagtataglay ng sama ng loob laban sa kanya. Ninakaw ni Sebastian ang atensyon ng lahat. Dagdag pa sa galit ni Jones ang balitang umamin si Sebastian kay Sabrina, at tinanggap ito ni Sabrina. Ang pagbubunyag na ito ay labis na nagpagalit sa kanya. Gayunpaman, habang ang piging ay nasa kasagsagan at lahat ay nag-e-enjoy sa mga pagdiriwang, biglang nagbago ang ekspresyon ni na Julius at Tiber. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging seryoso, at ilang sandali lamang, isang malakas na kampana ang tumunog, umaabot sa buong kalangitan. Anong nangyayari? Sigaw ng crowd sa takot. Sa susunod na sandali naglaho sina Julius at Tiber sa hangin. Halos 12 banal na Panginoon din ang naglaho sa mga patak ng liwanag, na nag-iwan sa lahat ng iba pa na naguluhan. Bigla, isang nakabibinging pakiramdam ng takot ang bumalot sa pagtitipon. Isang nakabibinging at nakakatakot na aura ang bumaba sa kanila, na nagpasikip at nagpulolo sa atmosfera. Ang langit ay mabilis na dumilim, nababalutan ng mga alon ng demonyong enerhiya na kasing itim ng gabi. Ang nakabibinging dilim ay nilamon kahit ang araw ng tanghali, inihahagis ang mundo sa anino. Sa loob ng naglalakihang demonyong ulap, walang katapusang mga silweta ang makikita na pumupuno sa kalangitan. Ang dami nila ay nakakabigla at nakakatakot. Armada ng tribo ng mga demonyo. Ang takot ay kumalat na parang apoy habang ang mga ekspresyon ng lahat ay biglang nagbago. Ang tribo ng mga demonyo ay isa sa mga pinakakinatatakutang puwersa sa buong mga kaharian. Kahit ang kanilang pinakamahihinang sundalo ay nasa Intermediate Deity Master na antas. Dapat ay 10,000 silat. Wala na tayong pag-asa. Ito na ang katapusan. Dumating na ang tribo ng demonyo para lipulin tayo. Ang takot ay bumalot sa karamihan ng tao. 10,000 sundalo, bawat isa ay nasa antas ng Intermediate Deity Master, ang bumuo ng isang puwersa na napakalakas na kahit isang Transformative Deity Master ay walang pagpipilian kundi tumakas. Sa sandaling iyon, na-activate ng Wellum Palace ang kanilang proteksyon na anyong bundok, pansamantalang pinuprotektahan ang lahat mula sa nakabibinging aura na nagmumula sa hukbo ng tribong demonyo. Gayunpaman, hindi ito gaanong nakapagpahupa ng tensyon. Lahat ay nauunawaan na kung ang Demon Tribe ay maglunsad ng isang buong lakihang atake, ang porma sayon ay agad na babagsak. Si Tiber at Julius, kasama ang 12 banal na Panginoon, ay lumabas sa likod ng proteksyon na hadlang upang harapin ang mga puwersa ng tribo ng demonyo mula sa malayo. Ang atmosfera ay puno ng tensyon. Isang sagupaan sa pagitan ng dalawang panig ang malapit ng mangyari. Mula sa hanay ng tribo ng mga demonyo ay lumitaw ang isang matipuno at katamtamang gulang na lalaki na may makapal na balbas. Ang kanyang matalim na tingin ay kasing talas ng kidlat, at ang kanyang maitim na kutis ay naglalabas ng isang likas at nakakatakot na aura. Bawat galaw ay tila umaabot sa langit at lupa, na parabang siya ang pagsasakatawan ng kanilang kalooban. Ang umaagos na demonyong enerhiya sa paligid niya ay labis na nakakabighani, na nagmarka sa kanya bilang isang tunay na hari sa gitna ng mga demonyo. Sa ibabaw ng kanyang ulo, 2 kurbadang, nagliliyab na pulang sungay ang kumikislap ng nakakatakot. Ito ay isang natatanging katangian ng isang tao mula sa kilalang Bluet Tribe. Isipin mo,
Ang simpleng lahing tao ay mayroong isang tagapagbago ng Diyos. Ang lalaki ay ngumisi. Ang boses ni Azor Bluet na kasing lamig ng hamog ay hindi malakas, ngunit umuukit ito ng direkta sa isipan ng lahat, nagpapalakas ng kilabot sa kanilang mga gulugad. Ano ang layunin mo dito? Tanong ni Tiber nang may mabigat na ekspresyon. Wala kang dahilan para matakot. Narito ako ngayon upang tapusin ang isang paghihiganti. Ibigay mo ang pumatay sa aking mga anak, si Sebastian Wilder, agad. Habang binanggit ni Azar ang pangalan ni Sebastian, ang kanyang mga salita ay nagdala ng isang malinaw na intensyong pumatay na nagpadaloy ng panginginig kahit sa pinakamatatapang na puso. Ang kanyang malamig na puot ay tumagos sa proteksyon na porma sayon, na nag-iwan sa lahat ng nakarinig sa kanya na nanginginig. Sino ang mga anak mo? Tanong ni Tiber na naguguluhan. Lydell at Fitzroy. Ibigay nyo na ang mamamatay tao, o susunugan ko ang Welham Palace at wala akong liwan ng buhay. Sigaw ni Azar habang ang kanyang pagnanais na pumatay ay umabot sa kalangitan. Chapter 1677. Ang atmosfera ay naging labis na mabigat sa loob ng Welham Palace. Si Keegan Cavanaugh, ang pinuno ng pamilyang Cavanaugh, ay nagbigay ng matalim na tingin kay Sebastian at sinabi ng may galit, Sebastian, ang isang lalaki ay dapat manindigan para sa kanyang mga aksyon. Siguradong ayaw mong isama ang lahat sa iyong gulo. Mas mabuti pang lumabas ka roon ng kusa. Ang tono niya ay puno ng pangangailangan at katiyakan, na parang natatakot siya na ang presensya ni Sebastian ay magdudulot ng agarang kapahamakan. Sa katunayan, dagdag ni banal na Panginoon ni Tapson, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ang lahat ng pinakamabuti ng sangkatauhan ay narito. Kung ang iyong presensya ay magdudulot ng pagkawasak ng ating lahi, ikaw ay magiging pinakamalaking makasalanan sa kasaysayan. Sumunod na nagsalita ang banal na Panginoon ng Skyhowl, na nagsabi, ang mga personal na hidwaan ay dapat lutisin ng paisa-isa. Ikaw ang nagtanim ng binhi na ito, at ngayon ay responsibilidad mo na itong anihin. Gayunpaman, ang iyong mga kontribusyon ay hindi malilimutan. Sisiguraduhin naming alagaan ang iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng kanyang nerbiyos, at ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa pasukan, na para bang natatakot siyang pumasok ang Demon Tribe anumang sandali. Marami pang iba ang umuulit ng mga damdaming ito isa-isa, nagsasalita na may anyo ng katwiran ang kanilang mga mukha, gayunpaman, ay puno ng takot at pag-iwas. Kahit ang mga nanahimik ay malinaw na iisa ang isip, gusto nilang umalis si Sebastian ng kusa, upang maiwasan ang panganib. Si Sebastian ay nagpakawala ng mababang tawa na puno ng paghamak at pangungutya. Hindi siya tanga. Nakita niya ang tunay na kulay nila. Ang kanilang tinatawag na katwiran ay walang iba kundi isang manipis na nakatagong pagtatangkang iligtas ang kanilang mga sarili, na pinapagana lamang ng takot at pagnanais na mapanatili ang kanilang sarili. Lalong lumalim ang malamig na ngiti ni Sebastian. Huwag mag-alala. Hindi ko kayo isasangkot dito. Hindi ka pwedeng umalis. Sigaw ni Lillian, mabilis na humabol at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tila babagsak na ang mga luha, nanginginig ang kanyang boses habang sinabi niya, kung may mangyari sa'yo, hindi na rin ako mabubuhay. Lumakad si Anastasia pasulong at matigas na idinagdag, tama si Ginang. Alpan. Kung mahulog ka sa kanilang mga kamay, kahit ang kamatayan ay maaaring hindi dumating ng madali sa iyo. Ang mukha ni Sebastian ay lumambot sa isang tiwala at mahinahong ngiti. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na patayin ako. Kaya, sasama ako sa'yo, deklarasyon ni Lillian, ang kanyang tingin ay matatag at ang tono ay tiyak. Hindi kita hahayaang mapaghiwalay tayo. Kahit na ang daraanan natin ay puno ng mga talom at tinek, nasa tabi mo ako at haharapin ang lahat kasama ka. Lillian, itigil mo na ang kalokohan na yan. Kung may mangyari sa'yo, paano ako magpapatuloy? Sigaw ni Dylan, na tila galit at desperado. Ang kanyang mga kilay ay nagkibit-balikat ng malalim habang naglalakad-lakad, malinaw na nababahala. Sinasabi nila na ang isang kasal na anak na babae ay parang wala na,
pero hindi ka pa nga kasal, at ang puso mo ay ganap nang nakatali sa batang ito. Wala ka bang pakialam sa nararamdaman ng iyong ama? Tumingin si Sebastian kay Lilian, ang kanyang mga mata puno ng lamang at pag-aalala. Sinabi niya ng malumanay na may ngiting banayad, Lilian, tama ang iyong ama. Dito ka lang, at huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Nangako ako na babalik akong walang kapinsala. Maraming panganib na ang hinarap ko noon at nalampasan ko ang mga ito bawat pagkakataon. Hindi ito magiging iba. Magtiwala ka na may plano ako at kakayahang harapin ito. Si Lilian, gayunpaman, mahigpit na humawak sa braso ni Sebastian. Ang kanyang mga luha ay dumaloy habang siya'y humahagulgol paano ako hindi mag-aalala. Alam kong sinasabi mo lang ito para mapakalma ako, pero natatakot akong mawala ka. Maniwala ka sa akin talaga namang may paraan ako, sabi ni Sebastian habang maingat na inalis ang kanyang kamay mula sa kanyang braso. Ang kanyang tingin ay matatag at tiyak. Hindi lang siya nagpapakalma sa kanya. Nagsasalita siya ng may tunay na kumpiyansa. Hindi nagtagal, natalo niya ang isang transformative deity master. Ngayon, kumpiyansa siya na kaya niyang ipaglaban ang kanyang sarili sa kanyang mas pinahusay na pagsasanay at ang batas ng lakas na malapit ng magtagumpay, kahit laban sa nakakatakot na hukbo ng tribo ng demonyo. Samantala, ang atmosfera ay tensyonado at nasa bingit ng pagsabog sa labas ng palasyo. Ang hukbo ng tribo ng demonyo ay nagbabanta ng nakakatakot. Si Azar, nakasuot ng baluti sa labanan, ay nagpakita ng napakalakas na presensya. Ang kanyang agresibong tindig ay humihingi ng pagsuko. Si Tiber at Julius, gayunpaman, tumangging ibigay si Sebastian, at tila malapit na ang labanan. Ang biglaang pagdating ni Sebastian ay agad na nakakuha ng atensyon ng parehong panig. Anong ginagawa mo dito? Pumasok ka na, ngayon na. Sabi ni Tiber nang may pangangailangan habang papalapit upang ipadala si Sebastian pabalik. Hintay, Ginoong Kovacs. Mabilis na pumagitna si Sebastian. Alam na hindi tipo ni Sebastian na kumilos ng walang pag-iingat, huminto si Tiber ngunit nanatiling alerto para sa anumang biglaang atake mula kay Azar. Nagpatuloy si Sebastian, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, pero nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Ako ang dapat humarap dito. Napaka-absurd. Sigaw ni Julius. Napakarami mong nagawa para sa sangkatauhan. Ang laban mo ay laban namin. Tiber, ibalik mo siya agad. Ang ekspresyon ni Julius ay seryoso, at ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-alala. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo na may kalmadong ngiti. Hindi ako pwedeng maging makasarili, at ayaw kong mapabilang sa kasaysayan bilang isang duwag na naglagay sa panganib ng iba. Pakiusap, hayaan niyo ako ang humawak nito. Pinagtagpo niya ang kanyang mga kamay sa isang malalim na pagyuko, at ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Sila Julius at Tiber ay nanahimik, malinaw na nahahati sa kanilang mga instinct na protektahan siya at ang mahirap na katotohanan ng sitwasyon. Chapter 1678. Ang hukbo ng tribo ng mga demonyo ay dumating na may napakalakas na puwersa. Kung sumiklab ang labanan, ang pinakamainam na kinalabasan ay ang kapwa pagkawasak, na maaaring magdulot ng katapusan ng sangkatauhan. Dahil dito, ang mga pinuno ng tao ay desperado na iwasan ang direktang labanan maliban kung talagang kinakailangan. Gayunpaman, si Sebastian ay nagbigay ng napakahalagang serbisyo sa sangkatauhan, na naging imposible para sa kanila na basta na lamang siyang talikuran. Habang ang kanyang voluntaryong desisyon na lumantad ay nagbigay ginhawa sa bahagi ng kanilang dilema, ang pag-iisip na ang ganitong walang kap-ares na talento ay papalapit sa tiyak na kamatayan ay isang mapait na katotohanan na mahirap tanggapin. Si Sebastian ay kumilos ng ilang hakbang pasulong, nakatayo ng walang takot sa harap ni Azar. Ang kanyang boses ay umabot ng malakas at malinaw, mapunta sa nararapat na may-ari, at ang mga utang ay bayaran ng mga may pananagutan. Ako ang pumatay sa iyong mga anak. Wala itong kinalaman sa iba. Kung gusto mong maghayganti, ako lang ang lapitan mo. Agad na lumabo ang ekspresyon ni Azar, ang buong pagkatao niya ay naglalabas ng masamang balak. Ang kanyang matalim na tingin, parang kambal na talam, ay nakatutok kay Sebastian.
Sa tinig na tila pumutol sa hangin, siya'y nagngangalit, kaya ikaw pala ang pumatay sa aking mga anak. Ikaw na walang galang na bata, pupunitin kita sa piraso. Si Azar, isang master ng transformative deity, ay naglalabas ng nakabibinging presyon na magpapaluhod sa karamihan. Ngunit si Sebastian ay nanatiling kalmado. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at nagdala pa siya ng bahagyang ngiti. Maraming tao ang gustong patayin ako, sabi niya ng may casual na paghamon. Isang tao pa, wala namang pagkakaiba. Ang tanging tanong ay kung kaya mo bang gawin iyon. Ang kanyang tindig ay matangkad at matatag, ganap na walang takot. Si Azar ay labis na nagalit kaya't siya'y tumawa. Matapang na salita para sa isang batang tuta. Sige, tingnan natin kung gaano ka talaga ka-Jose. Sa sandaling natapos magsalita ni Azar, 3 commander mula sa tribo ng mga demonyo ang humarap. Sabay-sabay nilang sinabi habang nakaluhod sa isang tuhod, Panginoong Azar, pakiusap pahintulutan mo kaming hulihin ang batang ito. Dalhin mo siya ng buhay, utos ni Azar. Oo, sir. Ang 3 komandante ng Demon Tribe ay lahat Star Intermediate Deity Masters, at labis silang nasasabik sa posibilidad. Para sa kanila, si Sebastian, na isang 8-star Intermediate Deity Master, ay tila madaling biktima. Ang pagdakip sa kanya ng buhay ay tila isang gawain na kasing dali ng pag-ani ng isang gawain na kasing dali ng pag-ani ng prutas mula sa punong isang gantimpala na handa ng kunin. Ang ibang mga miyembro ng tribo ng demonyo ay tumingin ng may inggit, tahimik na sinisisi ang kanilang mga sarili dahil hindi sila mabilis na kumilos. Ang 3 komandante ay nagmadaling lumapit kay Sebastian, huminto lamang ilang hakbang ang layo na may mga mapagmataas na ngiti sa kanilang mga mukha. Isa sa kanila ang nagmura, "Bata, mas mabuti pang sumuko ka na ngayon." Gayunpaman, sa sandaling kumilos sila upang umatake, ang anyo ni Sebastian ay kumislap na parang multo. Isang iglap lang ang lumipas, 3 malalambot na tunog ang umabot ng sabay-sabay habang mabilis na tumama si Sebastian. Bago pa man makapag-isip ang mga komandante kung ano ang nangyayari, sumabog ang kanilang mga ulo na parang mga pakwan na tinamaan ng martilyo, nagkalat ang dugo sa lahat ng direksyon. Ang buong eksena ay naganap ng napakabilis na walang sino man ang nagkaroon ng oras upang tumugon. 3 bituin Intermediate Deity Masters ang napatay agad, ang kanilang mga buhay ay nawasak sa isang kisap mata. Ang mga puwersa ng tribo ng demonyo ay naiwan sa nagulantang nakatahimikan, at ang kanilang mga ekspresyon ay nanlumo sa hindi makapaniwala. Ito ay isang eksenang napakalupit na kung hindi nila ito nasaksihan sa kanilang sariling mga mata, ituturing sana nilang imposibleng mangyari. Si Azar ay natigilan sandali, pagkatapos ay sumabog sa galit. Ikaw walang modo. Paano mo nagawa na patayin ang mga tao ko sa harap ko? Ang kapal ng mukha mo. Ang kanyang boses ay umuugong sa buong labanan, puno ng galit na hindi mapigilan. Si Sebastian ay ngumisi ng malamig. Ano bang masasabi ko? Palagi akong matapang. Kung may sino man sa inyo na hindi naniniwala, ilabas nyo ang mga ulo nyo, at masaya akong babasagin ang mga ito sa isang sapantaha. Ang tono niya ay puno ng pang-aasar, at ang kanyang asal ay hindi natitinag. Ikaw, maliit na salot. Mukhang sobra na akong naging mabait sa'yo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Habang si Azar ay naghahandang lumapit ng personal, isang bagong figure ang lumitaw mula sa hanay ng Demon Tribe. Sa pagkakataong ito ay ang pangalawang komandante, Hagan Bluet, isang banal na Panginoong Guro. Lord Azar, wala nang dahilan para madumihan mo pa ang iyong mga kamay dito. Hayaan mong ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Hagan ng may paggalang habang kumikislap ang kanyang mga mata sa tiwala. Nanatiling nakatuon ang tingin ni Azar kay Sebastian habang mariin siyang tumango. Sige. Pero tandaan mo ang mga salita ko, hindi pwedeng mabaygo. Chapter 1679. Magpakatatag ka, Lord Azar. Huhulihin ko siya ng walang kapalpakan. Wika ni Hagan na may matibay na paninindigan. Malapit niyang pinanood ang naunang laban. Bagaman si Sebastian ay talagang kahanga-hanga sa kanyang mga kapantay, malaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at ni Azar.
Ang naunang tagumpay ni Sebastian na agad na pumatay ng 3 bituin intermediate deity masters ay dahil sa kanyang napakabilis na mga aksyon at bahagyang dahil sa kapayapaan ng loob ng ibang mga commander. Nakita ang kanilang mga pagkakamali, si Hagan ay determinado na hindi na ito ulitin. Bukod pa rito, ang kanyang pagsasanay ay higit na nakahihigit sa kanila. Kung mabaigo siya kahit sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, mas mabuti pang tapusin na niya ang kanyang buhay sa kahihiyan. Hindi nag-aksaya ng oras si Hagan at sumugod kay Sebastian, ang kanyang kamay ay direktang tumungo sa lalamunan ni Sebastian. Nanatiling hindi natitinag si Sebastian habang kumikislap ang kanyang mga mata sa malamig na determinasyon. Sa isang mabilis na serye ng mga sil ng kamay, sumigaw siya, Dimension Slash. Isang mahiwagang liwanag ang agad na nagtipon-tipon at naging talam ng liwanag na kasing talas ng panggupit, pumutol sa hangin na may hindi mapipigilang, nakapanghihilakbot na puwersa na tuwirang nakatutok kay Hagan. Hagan halos walang oras para makapag-react bago siya nahati ng talam, hinati ang kanyang katawan sa dalawa. Bumagsak siya ng walang buhay sa lugar na iyon. Ano? Nag-uumapo ang mga buntong hininga sa karamihan habang ang kawalang paniniwala ay nakaukit sa bawat mukha. Ang tanawin ng isang Holy Lord Realm expert tulad ni Hagan na napatay sa isang iglap ng isang 8-star intermediate deity master ay labag sa lahat ng katwiran. Ikaw walang galang na bata. Bumulala si Azar na puno ng galit. Makikita ko kung talagang kaya mong hamakin ang langit. Nang maubos ang kanyang pasensya, si Azar ay sumugod kay Sebastian, iniunat ang isang kamay patungo sa kanya. Isang simpleng galaw mula sa isang transformative deity master ay hindi pangkaraniwan. Ang tila walang pakialam na pagkakahawak ni Azar ay nagdadala ng bigat ng ganap na dominasyon, na para bang ang buong langit at lupa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit ang katawan ni Sebastian ay tinibay ng pambihirang tibay, katumbas ng isang master ng transformative deity. Madali niyang naiwasan ang atake ni Azar gamit ang maayos at tumpak na mga galaw. Ang ekspresyon ni Azar ay lumabo, parang bagyong nagtitipon sa abot tanaw. Muli siyang kumilos, nagpalabas ng matalim na alon ng enerhiya na tumama kay Sebastian na kasing bilis ng palasong pinakawalan mula sa busog nito. Ngunit ang figure ni Sebastian ay kumikislap na parang ilusyon, naglalaho sa isang kisap mata at muling lumilitaw sa maikling distansya. Muli siyang hindi nataman ng nakakatakot na atake ni Azar. Ayaw ni Azar na tanggapin ang pagkatalo, at naglunsad siya ng ilang pang-atake mula sa malayo, bawat isa ay kasing walang kabuluhan ng huli. Hindi. Hindi ito posible. Ang mga hiningang puno ng hindi makapaniwalang reaksyon ay kumalat sa karamihan. Walang makapag-isip kung paano ang isang 8-bituing intermediate deity master ay kayang iwasan ng napakadali ang walang humpay na pag-atake ng isang transformative deity master. Si Azar ay nahiyang at nagalit habang sumigaw, "Ikaw, walang modo. Talagang minamaliit kita." Ngumiti si Sebastian at sinabi, "Taya ko ito, hindi mo ako mapapatay ngayon." Pagkatapos, ang kanyang mga labi ay yumarko sa isang malamig na ngiti habang itinuro niya ang hukbo ng tribo ng demonyo. Sa katunayan, sisiguraduhin kung kahit kalahati ng iyong mga puwersa ay patay na pag natapos na tayo. Ang karamihan ay napatigil sa katahimikan ng matapang na pahayag ni Sebastian. Ang kanyang mga salita ay hindi matatawaran ang tapang, lalo na't may napakalakas na kapangyarihan na nakatayo laban sa kanya. Si Azar lamang, isang transformative deity master, ang namuno sa 3 Holy Lord Realm Generals at isang hukbo ng 30,000 intermediate deity masters, bawat isa ay may kakayahang magwasak ng buong mga rehiyon. Tumawa si Azar ng malakas, ang kanyang boses ay umuugong na parang kulog. Ikaw mapagmataas na maliit na hampas lupa. Nabaliw ka na sa iyong mga ilusyon. Magiging mapagbantay ako upang makita kung paano mo balak patayin kahit kalahati sa amin. Ha? Kalimutan mo na ang kalahati long makakapatay ka pa ng isa sa mga tao ko. Ako mismo ang magpuputol ng ulo ko at ibibigay ko ito sa iyo sa isang pilak na platito. Nang matapos siya, nagpakawala si Azar ng isang nakabibinging alon ng pagnanais na pumatay, sobrang lamig at nakakatakot na para bang ang buong larangan ng digmaan ay nahulog sa isang walang katapusang yelo. Ang hangin ay naging malamig,
at ang mga tao ay nanginginig sa ilalim ng nakabibinging aura. Walang nag-isip na nagmamayabang si Azar. Para sa isang transformative deity master, ang isang intermediate deity master ay wala ng iba kundi isang walang kabuluhang insekto. Sa kabaligtaran, lahat ay iniisip na ang mga pahayag ni Sebastian ay katawa-tawa kung hindi man lubos na baliw. Ngunit ang ngiti ni Sebastian ay lalo pang lumawak, naglalabas ng matatag na kumpiyansa. Ang boses niya ay puno ng pang-aasar nang sumagot siya, "Iyan ang pangako mo, ha? Huwag mo lang kalimutan ang iyong salita. Pwede kong gawing pangangat ng paan ng aking ang kabayo ang iyong ulo." Chapter 1680. Ang langit ay tila bumagsak habang ang isang sulok ay nagbasag, lahat ang isang maliit na bundok sa ibaba ay nagdurog sa alikabok sa ilalim ng isang hindi nakikitang, nakakapanghina na presyon. Nakatayo si Azar sa gitna ng isang bagyo ng umaagos na demonyong enerhiya, na kumalat tulad ng isang walang katapusang dagat ng makapal, maitim na kadiliman, na tinakpan ang liwanag ng araw at nagdala ng mundo sa ganap na dilim. Ang nakabibinging aura na nagmumula sa kanya ay tila ang sigaw ng isang demonyo mula sa pinakamalalim na kailaliman, nagdadala ng isang napakalakas na puwersa na nakatuon sa pagkawasak saan man kumalat ang nakabibinging presensyang ito, tila nanginginig ang hangin, at ang lahat ng nilikha ay tila humahagulgol sa kawalang pag-asa. Sa loob ng Wellam Palace, kahit na may proteksyon ng nakapaligid na bundok, ang mga naruroon ay nawalan ng balanse dahil sa nakakatakot na presyon. Ang mga may mahina na pagsasanay ay bumagsak sa lupa, ang kanilang mga mata ay puno ng takot na para bang ang kanilang mga kaluluwa ay nagyelo ng napakalakas na puwersa. Ang kanilang mga hininga ay nagmumula sa mga punit-punit na pag-ubo, bawat isa ay isang desperadong laban-laban sa mismong kamatayan. Sa loob ng isang radius na 1,000 milya, bawat hayop sa kagubatan ay nakahiga sa lupa, nanginginig ng walang kontrol. Sa mga mata nilang mahigpit na nakapikit, hindi sila naglakas loob na gumalaw kahit 1 pulgada, na parang naghahanda para sa paghuhukom ng apokalipsis. Sa kabila ng nakakatakot na presyon, nanatiling kalmado at hindi natitinag si Sebastian. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at matatag. Sa sandaling iyon, iniunat niya ang kanyang mga braso at tumingin sa kalangitan. Bigla, isang napakalakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan, umaagos palabas na parang malalaking alon. Ang kanyang aura ay naglalabas ng liwanag na parang matalim na sinag, pinapadapa ang nakabibinging dilim at nagdadala ng hindi matitinag na tapang at matatag na determinasyon. Si Sebastian ay malapit nang sumailalim sa isang pagsubok. Sigaw ng isa, agad na naunawaan ang kanyang layunin. Ang halimaw na ito, si Sebastian. Balak niyang gamitin ang paglilitis para sirain ang hukbo ng tribo ng demonyo. "Huwag kang maging tanga," sumabat ang isa. "Maraming anyo sa mundo ang kayang ihiwalay ang mga epekto ng mga pagsubok sa tingin mo ba'y papayagan ni Azar na magtagumpay siya?" Ang mga tao ay tumango bilang pagsang-ayon, ang kanilang mga ekspresyon ay halo ng pangamba at paghanga. Manatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Azar, na may bahagyang ngisi na humihila sa mga sulok ng kanyang bibig. "Ah, ito pala ang iyong trump card. Hindi ko malaman kung ikaw ay inosente lang o talagang tanga." Habang siya'y nagsasalita, ang kanyang mga kamay ay kumilos na parang kidlat, bumubuo ng sunod-sunod na komplikadong mga senyales ng kamay sa nakakabiglang bilis. Sa loob lamang ng ilang sandali, maraming masalimuot na mga senyales ng kamay ang natapos, na naglikha ng isang mahiwagang pattern ng porma sayon na lumulutang sa hangin. Sa isang magaan na galaw ng kanyang kamay, inihagis ni Azar ang diagram ng porma sayon sa kalangitan. Para sa isang transformative deity master, ang pag-set up ng isang porma sayon upang harangan ang espiritual na enerhiya ay kasing dali ng paghinga. Ngunit si Sebastian ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang mapanuksong ngiti na tila siya ay nanunood ng isang napakakakaibang nakakatawang palabas. Isang malalim, umuugong na kulog ang umabot sa kalangitan, katulad ng pagsalakay ng libo-libong nagmamadaling kabayo ng digmaan. Ang nakabibinging puwersang sumabay sa tunog ay kumalat na parang nakabibinging alon, na nagpapahirap sa sinuman na huminga. Isang pagsubok. Paano nangyari to? Lahat ay nakatitig sa gulat na may mga bibig na nakabuka.
Si Azar, partikular na, ay labis na nagulantang. Ang kanyang sariling personal na ipinakalat na porma sayon ay naging ganap na walang silbi. Hindi ko alam kung tatawagan kitang inosente o simpleng bobo. Akala mo ba kayang pigilan ang aking pagsubok? Nanaka-absurd. Sagot ni Sebastian, ang tono niya ay puno ng pakiramdam ng pagiging nakatataas, na para bang siya ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Kamakailan lang, ang pagsasanay ni Sebastian ay umabot na sa hangganan ng transformative deity realm matapos niyang inumin ang Zenith Pill, na may isang huling elemento na lamang ang kulang upang tuluyang makalusot. Ang nawawalang piraso na iyon ay isang gawa ng magkatuwang na pagsasanay, at si Lilian, na natugunan ang lahat ng kinakailangang kondisyon, ay agad na pumayag nang malaman ang kanyang sitwasyon. Matapos matanggap ang pangunahing asensya ni Lilian, matagumpay na nalampasan ni Sebastian ang hadlang at pumasok sa transformative deity realm. Siyempre, dahil hindi pa bumababa ang pagsubok, hindi pa siya opisyal na isang transformative deity master, ngunit usapan na lang ng panahon iyon.